Welcome kayo Malicious. Gagawa naman tayo ngayon ng pandesal. Step by step ang gagawin natin. From the beginning hanggang sa pagluto. Ito na po yun. Ito po ating mga ingredients na gagamitin. All-purpose flour. Nasala na po yan para siguradong walang mamumuo. Fresh milk or above milk. Cooking oil. Breadcrumbs. Ito yung pagugulungan ng ating pandesal. White sugar. Siguraduhin nyo lang na pinong-pino yung gagamitin nyo. Melted butter. Fresh egg. Baking powder. Yeast and salt. Iinit muna natin ang milk. Dapat maligamgam lang at huwag mainit masyado at di aalsa ang ating yeast. Kuha muna tayo ng konting sugar. Ilagay natin dun sa ating milk at yeast mixture. Dinilagay natin ang yeast. Haluin lang natin para malusaw yung sugar. Rest muna natin ng 10 minutes at makikita natin na alsa at bubula ito. So habang nag-aantay tayo, mix na natin ang ating mga dry ingredients. Ang sugar, salt at baking powder. I-mix lang natin. After 10 minutes, ayan, bumubula na ito at alsado na. Ready na ito para ihalo sa ating dry mixture. Create lang tayo ng space dito. Dito natin ibuhos lahat ng ating liquid ingredients. Ang yeast mixture, fresh egg, butter, and cooking oil. Now, kung walang available na butter, pwede naman cooking oil. Doblehin nyo lang yung dami niya. So, hahaluin na natin. This time, pwede natin kamayin to. Mamasahin na natin. Tsakin nyo lang na malinis yung kamay. Masahin lang natin ng ganyan hanggang sa maramdaman natin na smooth na yung ating dough at makikita mong pinong-pino na ang kanyang texture. So mamasahin natin siya dito, maglagay natin ng konting harina. 7 to 10 minutes natin itong mamasahin. Ito na, smooth na siya. Hulmahin lang natin ng pabilog. Dinilagay ko na siya sa bowl, dito natin siya paalsahin. Nilagay lang ako ng wax paper. Ngayon kung wala kayong wax paper, pwede nang punasan nyo ng langis para siguradong hindi siya didikit. I-cover lang natin ng tela ito. Ito yung original size niya pagkatapos natin minasa. Mamaya, pag malasa na siya, makikita natin ang difference. So, need natin siyang paalsahin at least 1 hour. So, after 1 hour, check na natin. Ito na. Tignan nyo, halos mapuno na yung ating bowl. Alsadong-alsado na ito. Uulmahin na natin to. Itong breadcrumbs na gagamitin ko, yung mga tira-tira tong sliced bread, tinost ko lang para hindi masayang. Tapos dinikdik ko ng pino. Tapos sinala. At ito na yun. So ayan, nakikita nyo, hindi siya dumikit. Press lang natin ng kaunti para mag-release yung oxygen. Gawa ng pag-alsa ng yeast. Hatiin natin sa 4. So, ang traditional naman ng paghiwa ng pandesal ay pa-slant lang kaunti. So, ganitong gawin natin. Then, roll lang natin sa breadcrumbs. So, paglagay natin sa baking tray, dapat facing up and down yung bakat ng hiwa. Kagaya niyan. So, tuloy lang natin yung pagkakat. Di baling hindi magkaparehas ang sizes. In total, hindi naman natin pambinta ito. Putulin lang natin yung mga dulo. Tuloy lang natin ang pag-roll sa breadcrumbs hanggang matapos. Ganito ginagawa ko sa mga nakat na dulo at sa mga pre-sizes. Inihiwaan ko lang siya kung ano-anong design na hiwa. Kagaya niyan. So natapos na natin pag-roll sa breadcrumbs. Paalsahin lang natin uli ito at least 30 minutes. Makikita natin later kung alsado na ito. That time, iluto natin sa oven. Dapat naka-preheat na yung ating oven 15 minutes before bago natin siya isalang. At set natin sa 365 degrees Fahrenheit. After 30 minutes, ito na, alsado na at ready to bake na ito. Okay, lutuin na natin for 30 minutes. Pero tignan nyo rin to make sure na hindi tayo masusunugan. After 30 minutes, check na natin. Ito na ang ating pandesal. Please subscribe kung nagustuhan nyo po itong video ko. At pakiclick na rin yung bell button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos na i-upload. At hindi po dito natatapos, dapat patikman natin. Meron tayong taga-tikim. Anong masasabi ngayon ng ating taga-tikim? Pandesal pa lang, panalo na. Malambot, mabango, tsaka higit sa lahat, masarap.